Magandang araw Pilipinas! Kasama ang mga Agila Troopers, aming ihahatid ang mga balita mula sa isang linggong kaganapan sa 10th Infantry Agila Division, Philippine Army. Ako po, si Louie Angchay. Tutok na sa Agila News Network. Sa mga headlines, dating isang guro at isang lider ng New People's Army, sumuko na. 10ID nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng C-130 crash sa Sulu. Lalaking may daladalang droga, timbong sa checkpoint sa Task Force Davao. 35 dating membro ng komunistang teroristang grupo nakatanggap ng cash assistance. Youth for Peace Movement nag-organisa ng Youth Leadership Summit sa Magpet, North Cotabato. Dating guro ng salugpungan at isang lider ng New People's Army, sumuko na. Si Agila Trooper Mark Lim sa detalye. Isang guro ng salugpungan at lider ng komunistang teroristang grupo ang sumuko sa 103rd Brigade sa ilalim ng 10ID dahil sa hirap ng kanilang nasaksihan at naranasan sa loob ng kilusan at saharan. Ikalabing-5 ng Hulyo taong 2021, isinalaysay ni Lazaro Manlatas alias Jigger, guro ng salugpungan at Dedok Seninki alias Kindimin, platoon commander ng sub-guerrilla unit ng SMRC, ang kanilang mga naranasan sa loob ng haran at mga tunay nilang kalagayan bilang mga miyembro ng komunistang teroristang grupo. Sa kanilang kagustuhan na magbigay babala sa mga magulang at kabataan, isang press conference ang isinagawa upang mapaabot ang kanilang mensahe. Ayon sa kanila, ang haran ay ginawang hideout o taguan ng mga pinuno ng teroristang grupo. Isiniwalat din nila ang kinaroroonan ng mga itinago nilang armas sa Sitio Bato, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte na isang AK-47, M14 at M16 rifle. Ang mga ito ay agad namang natunton ng mga operatiba ng 10ID sa parehong araw. Dagdag ni Dedok, hangad niyang mabuwag ang teroristang grupo na nagtatago sa haran dahil naaawa na siya sa mga pamilya at mga batang walang kaalam-alam sa kanilang sitwasyon. Nasa haran din ngayon ang asawa at pamilya ni Kindim. July 12, mato nga mo hunaw na nako nga mo balik sa sabakan sa gobyerno kay naunaw na nako kung nata sa kuan dili nga kuan kanang murag walay kaugmaon nato mato nga nakauna-una na akong nagbalik sa sabakan sa gobyerno. Sa kasalukuyan, si Lazaro at Dedok ay nasa pangangalaga ng 56IB at nakahandang sumailalim sa de-radicalization program at kalaunan ay ma-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Mark Lim para sa Agila News Network. Kakapasok lamang po na balita, 51 indigenous peoples sa loob ng haran na rescue ng lokal na pamahalaan, kapulisan at kasundaluhan. Noong ika-20 ng Hulyo, napag-alamang nasa 51 IP ang nailigtas o nai-rescue ng 56 Infantry Battalion na nakabase sa Talaingod, Davao del Norte na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Osmalik D. Tayaban, Battalion Commander. Nakabalik na sa Talaingod ang 51 IP sa pangangasiwa at tulong ng lokal na pamahalaan, kapulisan at kasundaluhan ng 56 IB. Agad namang inisikaso ng mga opisyal ng Talaingod at kasundaluhan ang mga pangangailangan para sa mga IP. Nagkaroon ng medical check-up at pamimigay ng food packs sa ilang mga pagpupulong. Dati nang sinabi ng gobernador ng lalawigan ng Davao del Norte na inihanda na nito ang pabahay at pangkabuhayan para sa mga kababayang IP na nalinlang ng mga komunistang teroristang grupo. Pinuri naman at pinasalamatan ni Major General Ernesto C. Torres Jr., Commander 10ID, ang 56 IB, 103rd Brigade, 5th CRG, PRO 11 at lokal na pamahalaan dahil sa pagkakarescue ng 51 na mga individual na residente ng Talaingod mula sa UCCP Haran, 341 Father Selga Street, Matapo, Davao City. Aniyang pambihirang tagumpay na ito ay pagpapakita ng walang kapagurang pagganap sa tungkulin
determinasyon at dedikasyon ng mga kasundaluhan ng 56 IB na karapat-dapat tularan. Inaalam ngayon ng pamahalaang lokal ng Talaingod ang kalagayan ng mga natitira pang IP sa Haran. Matatandaang noong 15 ng Setyembre, Martes, taong 2020, mayroong 4 na membro ng indigenous peoples mula sa Davao del Norte ang nagsampa ng iba't ibang kaso laban sa mga administrador at Board of Directors ng United Church of Christ in the Philippines o UCCP Haran, pagkakanlong ng communist terrorist group at sa pilitang paggamit para sa armadong gawain, forced labor, involuntary servitude, paggamit sa armadong tunggalian at iba pang uri ng pang-aalipin ay ilan lamang sa mga inirereklamo ng mga katutubo na nasa loob ng UCCP Haran compound. 10ID nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng C-130 crash sa Sulu. Si Aguila Trooper Tony Samano sa detalye. Nasa kabuuang 1,025,200 piso ang tulong pinansyal na ipinaabot ng 10th Infantry Aguila Division sa mga pamilya ng namatay at sugatang sundalo na biktima ng C-130 plane crash sa Sulu. Ang nasabing tulong ay mula sa isang araw na subsistence allowance ng mga Aguila Troopers bilang tulong sa mga naulila at pagpapagamot naman sa mga sugatan sa naturang pagbagsak ng eroplano noong ika-4 ng Hulyo taong 2021. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Rolando Valdez, Assistant Chief of Staff for Personnel G1 ng 10ID, ang pag-abot ng tulong na tinanggap naman ni Lieutenant Colonel Omar Fedscan Alpa, Philippine Air Force, Commander ng Tactical Operation Group 11, upang maipaabot sa mga membro ng Philippine Air Force na kabilang sa nasawi. Samantala, iniabot din ni Lieutenant Colonel Eliezer Biharin, Deputy G1 ng 10ID, ang tulong para sa mga membro ng 4th Infantry Division na nasawi at sugatan sa pagbagsak ng eroplanong C-130. Ito ay tinanggap ni Colonel Francisco L. Molina Jr., G1 ng 4ID. Sa isang pahayag, ipinaabot naman ni Major General Ernesto C. Torres Jr., Commander ng 10th ID, ang kanyang taos-pusong pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at nasugatang sundalo. Tony Samano para sa Aguila News Network. Lalaking may daladalang droga, timbog sa checkpoint sa Task Force Davao. Si Aguila Trooper Janice Dafon sa detalye. Illegal na droga nasamsam sa isang pinagsamang AFP-PNP checkpoint operations ng Task Group Lawin sa ilalim ng Task Force Davao at Bunawan Police Station sa Barangay Lasang, Distrito ng Bunawan, Davao City, ika-17 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa nasabing operasyon na aresto ng mga otoridad ang isang lalaking nagangalang Archie Pitugo Silaga, 30 taong gulang, walang asawa at residente ng Purok 13B, San Vicente, Butuan, Agusan del Norte. Sakay siya ng isang Honda Civic sedan na patungo sa lungsod ng Davao. Nakuha mula sa kanya ang mga paraphernalia ng iligal na droga at isang piraso ng silyadong transparent plastic na naglalaman ng mga puting malakristal na sangkap na pinaniniwalaang shabu. Ito ay may timbang na halos 40 gramo na may tinatayang halaga na 640,000 piso. Samantala, pinasalamatan ni Colonel Darren E. Cumia, Task Force Davao Commander, ang pagiging alerto at masigasig ng mga kasundaluhan at kapulisan sa pagsasagawa ng Joint Checkpoint Operation sa Davao City. Dagdag niya, ito ay patunay ng pinagtibay at pinaghusay na pagtutulungan ng AFP at PNP na sugpuin ang iligal na droga at matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga Davaoenos. Janice Dafon para sa Aguila News Network. Nagkaroon ng mushroom planting activity sa Barangay Tapia, Montevista, Davao de Oro ang Community Development Team o CDT ng Bravo Company 25th Infantry Battalion kasama ang mga miyembro ng Tapia Unified Farmers Association. Ito ay sinagawa upang madagdagan at maipagpatuloy ang livelihood programs ng naturang asosasyon. Ang CDT ay mga sinanay na mga sundalo sa ilalim ng kasunduang TESDA AFP upang mapalawig ang pagtuturo sa mga miyembro ng People's Organization. Alinsunod sa isinasaad sa Executive Order No. 70
na pagtutulungan ng mga ahensya upang wakasan ang local communist armed conflict. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Juvenal Tayamin, Battalion Commander ng 3rd Infantry Battalion, ang 32 araw na Animal Production In Situ Training kasama ang Technical Education and Skills Development Authority, Wangan National Agricultural School sa mga Citizen Armed Force Geographical Unit o CAPCO. Layunin ng programa na magbigay ng dagdag na kaalaman sa pag-aalaga at pagkakaroon ng dagdag kabuhayan patungkol sa poultry animal production. Isinagawa naman ang 3 araw na Mentors Training for Healing, Reconciliation and Transformation sa Barangay Bato-Bato, San Isidro, Davao Oriental. Ito ay naglalayong maturuan ng mga trainees sa importansya ng komunikasyon at sa tamang hakbang ng pakikipag-ugnayan sa mga dating miyembro ng komunistang teroristang grupo. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng San Isidro, naimbitahan bilang isa sa mga lecturer si Lola, dating miyembro ng komunistang grupo at ngayon ay tumutulong na sa pamahalaan upang magbigay ng mga impormasyong makakatulong sa mga mamamayan na huwag nang sumapi sa NPA at sa mga alyadong grupo nito. Ang programa ay dinaluhan ng 30 partisipante mula sa mga piling opisyal ng munisipyo, kasundaluhan at mga dating miyembro ng Communist Terrorist Group. 35 dating membro ng komunistang teroristang grupo nakatanggap ng cash assistance. Si Aguila Trooper Mart Lim sa detalye. 35 dating miyembro ng komunistang teroristang grupo o New People's Army sa Davao de Oro ay nakatanggap ng agarang tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan noong ika-16 ng Hulyo taong kasalukuyan, habang hinihintay nila ang iba pang mga suporta sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang ECLIP ay isang programa ng gobyerno na naglalayong muling makabalik ang mga dating rebelde sa komunidad at sa kani-kanilang mga pamilya upang magsimula ng isang normal na buhay. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay tatanggap ng mga pangkabuhayan, pagsasanay at iba pang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pinangunahan ni Governor J.V. Tyrone Uy at Josephine M. Frasco, Department Head ng PSWDO, ang pagbibigay ng cash aid na 10,000 piso bawat isa. Ayon kay Lito, hindi niya tunay na pangalan, dating Vice Commander ng Weekend Guerrilla Front 3, na ang mga paunang tulong ng gobyerno na inibigay sa kanila ay malaking tulong sa patuloy nilang pagbuo ng normal na buhay matapos ang pagsuko sa mga otoridad. Ang tulong pinansyal ng gobyerno ay nakalaan din para sa handang sumuko ng mga natitira pang miyembro ng CTG, kasama na ang kanilang mga armas upang magkaroon ng mapayapang tugon patungo sa pagbabagong buhay. Mark Lim para sa Aguila News Network. Youth for Peace Movement nag-organisa ng Youth Leadership Summit sa Magpet, North Cotabato. Si Aguila Trooper Jaira Saldanya sa detalye. Nagsagawa ang Youth for Peace Movement ng Youth Leadership Summit sa pakikipag-ugnayan nito at pakikipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan ng North Cotabato, Sangguniang Kabataan ng Barangay Imamaling, 102nd Infantry Bagwis Brigade at 72nd Infantry Gabay Battalion na ginanap sa covered court ng Barangay Imamaling, Magpet, North Cotabato, ika-14 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang nasabing programa na may temang pakiglambigit sa kabatanunan alang sa kalinaw ug kalambuan ay nagumpisa sa pamamagitan ng mga lecture, mga talakayan, team building activities at open forum na naglalayong palakasin ang pakikipagkaibigan ng mga kalahok at paunlarin ang potensyal nilang mamuno at ang pagiging mabuting mamamayan ng mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Nilalayon din ito na mabigyan ng kabataan ng mas malawak na pananaw sa kasalukuyang mga isyu na pumipigil sa kapayapaan, pag-unlad, pagtanggap sa responsibilidad ng individual, habang ang mga talakayan ay nagbigay ng higit na diin sa youth infiltration at recruitment ng komunistang teroristang grupo. Pinakatampok sa aktibidad ay ang Gabi ng Kultura na kung saan ang mga kabataan ay may kalayang ipahayag at ibahagi ang kanilang mga talento. Ayon sa punong barangay ng Imamaling na si Lirothorno Kalimpitan, patuloy sila maghahanap ng paraan upang palakasin at gawing mas responsable ang mga kabataan sapagkat naniniwala sila ng lahat ng kabataan ay pag-asa ng bansa. Nagpaabot din siya ng mensahe ng pasasalamat sa Philippine Army.
Bilang tugon, sinabi ni 72nd Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Jose Sirigunay Jr. Philippine Army na magpapatuloy ang pagkikipagtulungan ng 72nd Infantry Battalion sa mga local government units at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang ang mga kabataan ay magkaroon ng mas maraming oportunidad na magbibigay sa kanila ng kakayahan at mapahusay ang sarili bilang kabahagi sa pagtataguyod at pagpapanatili ng kapayapaan sa lalawigan. Jaira Saldana para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10ID sa aming social media pages sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube na makikita sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!